Breaking news mga kabayan. China, nakahanda na ang nuclear para sa mga syudad sa Amerika. Pangalawang breaking news, Chinese Coast Guard at tauhan ng Bureau of Fisheries ng Pilipinas nagsagutan. Pangatlong breaking news, Russia, inatake sa pamamagitan na kamikaze style ng mga eroplano. Bago tayo magumpisa, baka pwede pa like ng video na ito. Malaking bagay na to sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Habang mapayapang naglalakbay ang BFAR, sakay ng 12-seater patrol airplane sa palibot ng Panatag Shoal sa West Philippine Sea, isang boses mula sa isang Chinese Navy ship ang kumunik sa radyo at nagsasabing naglalakbay umano ang BFAR sa territorial airspace ng China at dapat umanong umalis agad ito upang maiwasan ang pagkakaroon ng misunderstanding. Ang radio challenge ay inulit ng humigit kumulang 40 beses sa buong 3-hour flight ng BFAR. Ngunit sa bawat order nito na mag-change course, 2 Pilipinong piloto ang nagre-respond katulad ng persistence at deliberation nito. Ang eroplano ay nagsasagawa ng isang lawful maritime patrol sa loob ng 200 nautical mile exclusive economic zone ng Pilipinas at gawa nito sa ilalim ng international law dapat ay walang hahadlang dito. Ang karaniwang tugon na ito ay may added pushback laban sa mga Chinese na nagsasabing, "You are way beyond the 200 nautical mile EEZ of your country. Please review your chart." Matapos ang 2 buwan na standoff noong 2012, inaangkin ng Beijing ang shoal na nag-udyok sa Pilipinas upang mag-file ng case laban sa China sa International Tribunal Court. Ang korte ay nagpasya noong 2016 na ang tinaguriang 9-line claim ng Beijing na lumabag sa exclusive economic zone ng Pilipinas ay walang batayan sa ilalim ng international law. Inaangkin ng China ang halos kabuuan ng South China Sea kung saan naglabas pa sila ng sinasabi nilang 9-line. Binabangga na ng China ang ilang mga claim ng mga bansa sa naturang karagatan. Isa na nga rito ang Pilipinas na alam nating lumalaban sa pagtatanggi ng mga claims nito sa nasabing lugar. Samantala, sa iba pang mga balita, Ukrainian military naglunsad ng isang deadly drone attack sa isang syudad ng Russia na Kazan. Nitong Sabado, ilang mga explosives-laden UAVs ang tumama sa ilang mga buildings sa Kazan na naging dahilan naman para magliyab ang mga ito. Ayon sa ilang report, ang drones ay nag-crashed sa 6 high-rise buildings na nag-cause dito ng isang sunog. May ilang footage na kumakalat sa social media kung saan ipinapakita sa video ang pagtama ng drone sa nasabing building sa Kazan. Inindicate ng report na ang Ukraine ay gumamit ng hindi bababa sa 8 kamikaze drones sa pag-atake nito sa Kazan. Ang Kazan Airport naman ay nagsuspend ng lahat ng mga flight nito matapos ang sinasabing Ukrainian drone attack. Ayon sa mga local authorities sa Kazan, wala naman daw na injured o mga fatalities sa nasabing drone strikes. Ang mga emergency services naman ay nag-evacuate ng mga residente sa nasabing lugar. Samantala, ang Russia ay nagkumpirma ng 5 patay at 12 na injured sa Ukrainian missile strike sa Kursk. Inakusahan ng Russia ang Ukraine sa paggamit ng mga HIMARS rocket systems sa ginawa nitong pag-atake sa Kursk. Ayon sa claim ng Moscow, ang nasabing Kursk strike ay nakatarget daw sa isang paaralan at isang pilot training dormitory. Sa iba pang mga balita, ni-reveal ng Pentagon ang nuclear force ng China na nakatarget sa mga US site at sinasabing higit na mas marami ito kumpara sa mga nakaraan. Ayon sa Pentagon, base sa mga nagdaang panahon, ang China umano ay nakarely sa assured retaliation for nuclear deterrence. Ang modernization ng China ay may layunin na mag-inflict ng overwhelming damage sa mga nuclear exchange. Ayon sa claim ng Pentagon, ang China daw ay maaaring makapag-deploy ng mga lower yield weapons at kaya rin nitong makapag-engage sa mga multiple counter-strike rounds. Base pa sa ilang mga report, ang China daw ay naghahangad ng mga abilidad na makapag-inflict ng greater levels of damage sa mga nuclear exchange.
Sa pamumuno ni Xi Jinping, pinabilis nito ang nuclear buildup ng China, kung saan sila ay nag-deploy ng mahigit sa 600 mga warheads sa kalagitnaan ng 2024. Ang China ngayon ay inaasahan na makakapag-exceed sa 1,000 mga nuclear warheads nito sa mga susunod na taon hanggang 2030. Ang mga report ay nagpahayag na ang 320 missile silos ay nakumpleto sa northern deserts ng China. Ang rocket force ng China ay nagko-construct pa ng mga silos para sa Dongfeng 5 missiles kasama ang mga multiple warheads. Ang bawat Dongfeng 5 ay may kakayahan na mag-deliver ng multiple warheads sa mga enemy targets. Ang military planning ng China ay sinasabing nakafocus sa Taiwan o ang so-called self-ruled island na kiniklaim ng China bilang bahagi ng kanilang bansa. Ang mga pagkatakot sa mga amphibious invasion ng Taiwan ay nagpo-pose ng significant risk sa military goal ng China. Samantala, ayon sa Pentagon, ang urban warfare at long-distance supply chains ay nananatiling weakness ng PLA. Ang Navy ng China ay iniulat na nag-e-extend ng mga operational reach nito sa buong mundo. Ang PLA ay nag-e-explore ng mga conventionally armed intercontinental missiles para sa strategic flexibility nito. Ang US naman ay iniulat na nagpapalakas sa mga partners nito sa Asia Pacific upang i-counter ang mga military buildup ng China. Sa pamamagitan ng mga deals, napapahintulutan nito ang US na makagamit ng maliliit na isla para sa mga strike nito kasama ang mga anti-ship at mga cruise missiles. Pumunta naman tayo sa ibang dako ng balita. Matapos ang 13 years ng digmaang sibil na nagsimula noong July 2011, nakita ng mga oposisyon sa Syria ang pagkakataon para pahinain ang kontrol ni Pangulong Bashar al-Assad. Makalipas ang 6 na buwan, ang grupong rebelde na HTS ay nakatanggap ng mga armas mula sa Turkey, kabilang ang TB2 drones at armored vehicles, at naglunsad ng mga pag-atake sa Aleppo at Damascus. Pero sa gitnang silangan, maraming rebelde ang naglalaban-laban, kabilang na ang Islamic State o Daesh, na patuloy pa rin ang paghahanap ng oportunidad para mabawi ang teritoryo. Sa gitna nito, nakialam ang militar ng Estados Unidos na sumusuporta sa Syrian Kurds at nagsasagawa ng airstrikes laban sa Islamic State gamit ang mga advanced aircraft tulad ng B-52 Stratofortress, F-15 Eagle at A-10 Thunderbolt, minsang umaabot sa 75 na pag-atake sa isang araw. Tatalakayin din sa detalye kung paano nakatakas si Bashar al-Assad, kabilang ang mga kaganapan at dahilan kung bakit nawalan ng altitude ang kanyang eroplano habang lumilipad sa Mediterranean Sea. May iba't ibang senaryo na nagpapaliwanag kung bakit napasok ni Assad ang ganitong alanganing sitwasyon, kabilang na ang papel ng kanyang makapangyarihang mga alyado tulad ng Russia, Israel, Iran at Hezbollah, pati na rin ang complex dynamics na lagpas sa mga border ng Syria. Mula pa sa simula ng kaguluhan sa Syria, walang grupong nag-operate ng mag-isa. Ang mga dayuhang puwersa ay nakialam, nagbigay ng suporta sa militar, pinansyal at logistik. Halimbawa, pangunahing isinagawa ang mga airstrikes sa Idlib ng Russian aircraft tulad ng MiG-29 at Sukhoi jets. Sa pamumuno ni Vladimir Putin, naging matatag na kaalyado ng Syria ang Russia, nagbigay ng suporta sa ere at diplomatikong pagtatanggol. Samantala, ang Iran at ang proxy nito, ang Hezbollah sa Lebanon, ay matagal nang tumutulong kay Assad. Nagbigay ang Hezbollah ng mga mandirigma at kagamitan sa militar na kadalasang nagiging dahilan ng pagkapanalo sa mahahalagang labanan. Sa pamumuno ni Vladimir Putin, naging matatag na kaalyado ng Syria ang Russia, nagbigay ng suporta sa ere at diplomatikong pagtatanggol. Samantala, ang Iran at ang proxy nito, ang Hezbollah sa Lebanon, ay matagal nang tumutulong kay Assad. Nagbigay ang Hezbollah ng mga mandirigma at kagamitan sa militar na kadalasang nagiging dahilan ng pagkapanalo sa mahahalagang labanan. Sa pamumuno ni Vladimir Putin, naging matatag na kaalyado ng Syria ang Russia, nagbigay ng suporta sa ere at diplomatikong pagtatanggol. Samantala, ang Iran at ang proxy nito,
Ang Hezbollah sa Lebanon ay matagal nang tumutulong kay Assad. Nagbigay ang Hezbollah ng mga mandirigma at kagamitan sa militar, na kadalasang nagiging dahilan ng pagkapanalo sa mahahalagang labanan. Gayunpaman, nahaharap si Assad sa mga bagong hamon kahit pa may suporta siya mula sa kanyang mga kaalyado. Una, ang Hezbollah. Matapos ang kasunduan ng tigil putukan sa Israel, humina ang puwersa ng Hezbollah at hindi na makapaglaan ng puwersa para kay Assad. Ikalawa, ang Iran. Dahil abala rin ang Iran sa sarili nitong conflict laban sa Israel, limitado ang suporta nitong naibibigay sa Syria. At pangatlo ay ang Russia. Bumaba rin ang antas ng pagkakasangkot ng Russia habang umuusad ang digmaan. Sa kabila ng lahat ng ito, nananatiling masalimot ang sitwasyon sa Syria, na higit pang pinalala ng interes ng iba't ibang mga bansa at grupo. Ang suporta ng Russia sa himpapawid ay naging mahalaga sa tagumpay ni Bashar al-Assad laban sa mga puwersa ng rebelde. Bukod sa pagtibayin ang kanyang kapangyarihan, binigyan din nito ang Moscow ng estratehikong impluensya sa gitnang silangan, kabilang ang mga airbase at ang natatanging daungan nito sa Mediterranean. Gayunpaman, nagbago na ang sitwasyon. Malalim na sangkot ang Russia sa digmaan nito sa Ukraine ng halos 3 taon, dahilan upang ituon ang karamihan ng kanilang lakas militar, kabilang na ang mga puwersang panlupa at himpapawid. Kitang-kita ang paglihis na ito sa naantalang tugon ng Russia sa pinakahuling atake sa Aleppo. Dagdag pa rito, iniulat na inalis ng Moscow ang ilang barko mula sa mga marine base ng Syria, senyales ng pagbaba ng kanilang suporta sa rehiyon. Ang pagbawas ng suporta mula sa Russia ay nagbigay daan sa kahinaan ni Assad at lumikha ng oportunidad para sa mga grupo tulad ng HTS upang makapagpalakas. Naging mabilis at matagumpay ang kanilang pagsulong kahit sila mismo'y nagulat sa kanilang mga nakamit. Ang kanilang dating depensibong estratehiya ay naging isang kalkuladong hakbang upang masakop ang mahahalagang teritoryo tulad ng Aleppo at Hama. Ang pagkabawi ng Hama mula sa kontrol ng gobyerno ay napakahalaga sapagkat ito ang unang pagkakataong nawala ito sa kamay ng pamahalaan mula noong nagsimula ang digmaan noong 2011. Ang pangyayaring ito ay nagbigay ng malaking banta sa rehimen ni Assad. Ipinapakita ang kahinaan nito sa harap ng bumababang suporta mula sa mga tradisyonal na kakampi. Sa harap ng lumiliit na tulong mula sa mga tradisyonal na kaalyado at lumalakas na presyon mula sa mga puwersa ng oposisyon, naglalakbay si Bashar al-Assad sa di mapagkakatiwalaang kalagayan. Ang susunod na yugto ng labanan ay malamang na itatakda hindi lamang ng mga panloob na dinamika ng Syria, kundi pati na rin ng mga pag-unlad sa mas malawak na rehiyon. Samantala, iniimbestigahan pa ang di umano'y pagbagsak ng eroplanong sinasakyan ni Bashar al-Assad. Noong November 8, 2024, sumakay si Assad sa isang Syrian AEL Ilyushin 76T cargo plane, isang eroplanong gawa sa Russia, mula sa Damascus Airport bandang 3:59 PM sa lokal na oras. Ang destinasyon nito ay hindi pa nalalaman. Habang lumilipad patungong Mediterranean coast, isang lugar na matatag sa kontrol ng mga Alawite ni Assad at tahanan ng 2 malaking military base ng Russia, biglang nagbago ng direksyon ng eroplano, bumalik pabalik ng silangan, at nagsimulang bumaba ang altitude. Nawalan ito ng signal bandang 4:39 PM, 13 kilometer sa kanluran ng Hama, habang nasa taas na lamang ng 495 meter. Ang pangyayaring ito ay nag-iiwan ng maraming tanong tungkol sa kaligtasan ni Assad at ang direksyon ng digmaan sa hinaharap. Bakit bumaba ang altitude ng eroplano? Ang eroplano ay matanda na at may luma ng transponder na posibleng nagdulot ng hindi kumpleto o maling datos. Bukod dito, lumilipad ito sa rehiyong kilala sa GPS jamming. Jamming na maaaring nakaapekto sa signal nito. Dagdag pa, walang nalalaman ang flight tracker tungkol sa anumang malapit na paliparan sa lugar kung saan nawala ang signal. Gayunpaman, ligtas na nakarating ang eroplano ni Bashar al-Assad sa Russia, na nagpatigil sa mga usap-usapan at teorya ng isang posibleng pagbagsak. Sa pagtukoy sa masalimuot na civil war ng Syria,
ang bawat panig ay may kanya-kanyang alyado. Assad regime na sinusuportahan ng Iran, Russia at Hezbollah. Ang mga Kurdo na may suporta mula sa gobyerno ng Estados Unidos. Ang mga rebelde na tinatangkilik ng Turkey, Saudi Arabia at iba pang mga bansa. Ang ISIS na kinakalaban ng halos lahat. Ang mga pangunahing puwersa sa lupa ay binubuo ng 4 na pangunahing grupo na may iba't ibang alyansa at ideolohiya. Una, ang Syrian Democratic Forces, SDF. Karamihan ay mga mandirigmang Kurdish na sinusuportahan ng Estados Unidos. Kontrolado nila ang Eastern Syria, kabilang na ang mga lugar na mayaman sa langis. Sunod ay ang HTS at Turkish-backed rebel forces. Ang HTS, dating kaanib ng Al-Qaeda, ay may kontrol sa hilagang kanlurang bahagi, habang ang mga puwersang suportado ng Turkey ay may hawak sa mga rehiyon malapit sa hangganan, kasama rin ang ISIS at iba pang rebelde. Kahit mahina na, may presensya pa rin ng ISIS sa ilang liblib na disyerto, habang may mga rebelde rin sa katimugan ng bansa. Ang sitwasyon ng Syria ay nananatiling magulo, lalo na't may mga dagdag na komplikasyon tulad ng presensya ng Israel sa Golan Heights na inaangkin nito mula pa noong 1967. Ang Six-Day War noong 1967 ay patuloy na kontrobersyal, lalo na't maraming Arab nations at international communities ang tumuturing sa mga teritoryong nakuha ng Israel bilang occupied territory. Ang pag-unawa sa mga dynamic nito ay mahalaga para maunawaan ang komplikadong civil war sa Syria. Kaugnay nito, isinagawa ng Israel Defense Forces IDF ang mahigit 400 airstrikes sa mga strategic military installations sa Syria. Kabilang dito ang mga airfield, sasakyang militar, anti-aircraft weapon systems at arms production facilities na hinihinalang may kaugnayan sa paggawa ng chemical weapons. Partikular na target ng operasyon ang Damascus, Homs, Tartus, Latakia at iba pang mahahalagang lokasyon tulad ng mga Soviet-era missile boats na nakadaong sa Takia. Ang mga bangkang ito ay itinuturing na banta sa seguridad ng Israel dahil sa lapit nito sa baybayin ng bansa. Ang mga airstrikes ay bahagi ng mas malawak na kampanya upang ma-neutralize ang mga banta at pigilan ang paglipat ng advanced weaponry sa mga grupong kaaway. Bukod dito, patuloy na iginigiit ng Israel ang soberanya nito sa mga teritoryong nasakop noong Six-Day War, kabilang ang Golan Heights. Gayunpaman, marami pa ring bansa ang tumuturing dito bilang occupied territories ayon sa international law. Bahagi rin ng estratehiya ng Israel ang pagtatayo at pagpapanatili ng buffer zone o tinatawag ding Area of Separation na naitatag noong 1974 matapos ang Yom Kippur War. Layunin nitong bawasan ang direktang military confrontation sa pagitan ng Israel at Syria. Sa mga nakaraang taon, naging mas komplikado ang sitwasyon sa buffer zone. Habang umatras ang Syrian government forces, naging mas aktibo naman ang mga extremist rebel groups na itinuturing na seryosong banta ng Israel. Ang estratehiya ng Israel ay nakatuon hindi lamang sa pagharang sa mga banta ng mga grupong ito, kundi pati na rin sa pagbawas ng impluensya ng Iran at Hezbollah na alyado ng Assad regime. Sa ikalawang senaryo, nagsagawa ng airstrikes ang mga Israeli plane na nakatuon sa ilang pangunahing military airbase ng Syria. Malaki ang naging pinsala sa mga critical infrastructure, kabilang ang mga airbase na naglalaman ng duse-dusenang advanced aircraft tulad ng MiG-29 at Su-22 jets. Ang mga tinarget na pasilidad ay kinabibilangan ng Kishle Air Base sa hilagang silangan ng Syria, Shinar Base sa kanayunan ng Homs, at Krayaba Airport sa timog kanluran ng Damascus. Ang layunin ng mga ataking ito ay i-neutralize ang mga banta mula sa Su-22 fighter bombers na posibleng magdulot ng panganib sa mga F-16 fighter jets ng Israel at sa seguridad ng Golan Heights. Bukod dito, inatake rin ang mga helicopter bases na may Mi-24 and Mi-28 Havoc na ginagamit bilang attack rotorcrafts para magbigay ng close air support sa Syrian ground forces. Ang mga helicopter na ito ay mahalaga sa pagsugpo ng mga kalaban
gamit ang kanilang matinding firepower at pagpapalakas sa depensa laban sa mga rebelde. Sa Senaryo 3, tinarget naman ng Israel Defense Forces, IDF, ang mga barkong pandigma sa mga daungan ng Albaa at Latakia gamit ang mga Situlan missiles mula sa kanilang Navy ships. Ang mga daungan na ito ay bahagi ng natitirang puwersa ng Syrian Navy ni Bashar al-Assad na maaaring magamit laban sa Israel. Sa oras ng pag-atake, may 15 barko na nakadaong sa mga daungan. Malawak ang naging pinsala ng atake. Lahat ng barko ay tuluyang nasira o malubhang napinsala. Karamihan sa mga tinarget na barko ay OSA-class missile boats na kilala sa bilis at mabibigat na armas. Ang mga dating itinuturing na makapangyarihang asset na ito ay ngayon wasak na. Inaalis ang posibilidad na magamit ito ng mga rebelde laban sa Israel. Ang mga missile boats na ito, kahit Soviet era pa, ay nananatiling banta dahil kaya nilang magdulot ng malaking pinsala sa mga barkong pandigma ng Israel. Bilang preemptive measure, malinaw na ang layunin ng IDF ay alisin ang panganib ng biglaang atake mula sa mga barkong ito.